What's up mga kapadyak? In this video, ipapakabit na natin yung mga pyesa na nabili natin para doon sa Winspace gravel bike para magamit na ulit yung bike na yun. Kasi sobrang tagal na tenga ng bike na yun, hindi siya nagagamit. Dahil nga nagka-problema yung drivetrain. Pero ayun na nga, nag-decide tayo na bilhan na lang talaga siya ng mga pyesa na kailangan niya para wala nang sakit ng ulo, di na tayo problema. Kaya ngayong araw, papasyalan natin yung pinakamalupit na mekaniko dito sa Nueva Ecija. Dadayuhin natin siya. Kaya tara, samahan niyo ako. Punta na tayo sa kanya. Papabit ko sana yan kasi papatanggal ko na yung nakakabit sa akin. Nako, white na bar tape. Yun lang yung available sa akin. Pero Saglit okay lang to. Okay lang. Mga ilang gamit lang kaya yan. Mga ilang laro. Tested. Okay lang, okay lang. Pero maporma. Kuya Melo, gano'n ka nakatagal na nagagawa sa bike? Yung nahilig ka pagkakalikot sa bike? Siyempre, lahat tayo nagsisimula pag gumagawa ng bike sa sariling bisikleta. High school pa lang ako eh. Doon pa lang ako nakakalikot yung sariling bike. Tapos ayun, Nagtuloy-tuloy na. nagtuloy-tuloy. Siyempre, estudyante. Wala pa masyadong pera. Kaya kailangan makatipid kahit pa paano. Yung mga una mong mga naging magsisimula ka pa lang, yung mga una mong mga ginagawang bike ng ibang tao. Kanino yun? Sa mga kaibigan mo, tropa, ganun. Ang mga una, libre yun eh. Kumbaga, pinag-experimentohan ko lang talaga. Sa mga tropa talaga, ang mga unang ginagawa ko. Tapos ayun, bagay, mga budget meal lang sa umpisa. Eh, libre naman. Kaya okay lang din. Group set natin ay 12 speed po. 12 speed. 45 lang yung kayang i-accommodate. Tapos ito, parang D51 to. 46 yan. 46, tama lang din po. Kaya yan. 45 yung tapos 46. Kaya naman po. Isa lang naman yung diferensya eh. Nanggaling ka ba, Kuya Melo, sa bike shop? Ganun. Marami din akong bike shop na pinanggalingan. Bali sa bike shop, 3 bike shop yung pinanggalingan ko. Yung dalawa doon, di ako masyado nagtagal. Pero sa isang bike shop, yun yung huli kong pinasukan. Isang taon ako nahigit na masukan doon. Shout out sa BG Bike Shop. Bike Shop. Kuya Mark, sa video na ako. Silver pala to dati, no? Alaga sa langis. Tapos ito din po yung gamit yung kadena. Feeling ko pwede pa eh. Sa ako na lang papalitan. Top tier to ng mga sa mga KMC tsaka YBN. Kung di ako nagkakamali. Ito pinakamataas sa KMC tsaka YBN eh. Mga gaano katagal na, Kuya Melo, tong setup mo dito sa bahay? Hindi ko masyado maalala, mga 2 years. 2 years na? Mga 2 years, ganun. Home base lang. Kasi gusto na ibang tao, home service. Kaya di rin tayo makapagpwesto. Pinagdaanan mo rin yung home service, ikaw yung pupunta sa bahay ng client. Ganun. Hanggang ngayon, go home service ako. Anong mas gusto mo? Home service, dinadala dito? Sa ngayon, kunyari, taga dito ka na lang din sa Cabanatuan. O kaya, sa mga malapit na ibang lugar, kukunin ko na lang yung bike mo. Tapos dito ko gagawin. Isa lang din naman singil ko sa home service, tsaka pick up in eh. Kasi kakarga din ako ng tools. Eh dito, kumpleto sa gamit. Nandito na lahat. Kasi minsan sa home service, di ko maiiwasan. May naiiwan. Wala, di maiiwasan eh. Hindi mo ma-expect kung ano yung kailangan mong gagawin. Oo, minsan, kumpleto yung gamit mo, tapos biglang may hahabol. Wala ka na magagawa. Sa mga pagsali-sali sa mga palaro, active ka? Boot ba or larong na bike? Yung magbabike mismo sa mga bike. Ganun. Sa mga races, ganun. Yung mga larong barangay lang, pero yung mga halimbawa, national, di ako lumalaro sa ganun eh. Alam, may inalob. Sino na, Kuya Melo, yung mga kilalang yung mga sikat na nagawa mo na lang bike? Mga sikat, sila Motodeck, si Kuya Mau, ano pa ba? Mga vlog. Si Biker Dude. Biker Dude. Yung Biker Dude kasi nandiyan na sa barangay ko lang. Sila Peter Gan na yun. Pag kinuha ko yung bike, may libreng Duterte chichirya pa. Favorite mo ba, Kuya Melo, yung mga ganyan? Internal ng drop bar? Depende. May masakit sa ulo, may mabait. Dito naman po sa Nueva Ecija, yung mga magagaling na mekaniko. Kasi ibang bansa na. Kaya ilan na lang naiwan dito. Sila Kuya Ipo, Kuya Pedong. Yun yung mga magagaling na gumagawa po dito eh. Sila Kuya JJ Tolentino. Ay, mga nasa ibang bansa na. Ibang karir na nung nagpunta sila ibang bansa. Bike mechanic pa din Bike po. mechanic pa rin? Ang galing Alam ko, sa Dubai sila eh, karamihan. Sila Kuya Miko mo. Taga dito ba yun? Taga San Isidrong Pagapan po. Taga dito Nakikita ko yun eh. Napanood ko yung mga Yan. video nun eh. Kaso, napakasipag magpalit ng peso. Wala pa paglagyan ng pera si Kuya Miko eh. Susunod na upgrade dito, Garbarok Pulley. Kaya niya accommodate hanggang 51, 52. Pinapalitan Yung po. papalitan. Pwede nun. Yun lang i-upgrade nyo. RX 822. Para longer cage, pwede kayo maglaki. Madalas ka pa rin nakapag-bike-bike. Wala na pong oras.
Busy na po sa paggawa eh. Pero itong paggagawa mo dito, full-time mo na to. Wala kang ibang work. Full time na po talaga dito. Baga nasimulan ko na rin po kasi kahit papaano, nakapagtayo na ng pangalan. Tuloy-tuloy naman Opo, merong tuloy-tuloy naman po kahit papaano. Nagugustuhan nila yung gawa ko eh. Oo. Basta pulido, okay na ako dun. Tsaka gawa ko by sked talaga. Hindi yung baga marami, yung tanggap ko na tanggap. Para di natin namamadali. Hindi ka nag-i-stock dito ng maraming bike. Eh, pag-iiwan nila, okay lang. Okay lang. Pero yung baga naghihintay dyan, Mahirap. parang ayoko nang may naghihintay sa labas. Medyo nakaka-pressure eh. Wala ding nakakagawa nung biglaan na lang pupunta, ganun. Kasi syempre, hindi din naman halata na may shop dito. Yung biglaan na lang pupunta, biglang may tatawag dyan sa labas na Pag ganun, halimbawa, mga minor lang naman na mabilisan, tono. Okay lang yan. As Pero long as yung nandito halimbawa, i-repack mo yung lahat ng bearing. I-schedule po natin. Kasi madali yung gawa kasi. Yun po kasi habol ko. Di baling ko konting papagawa. Kunyari, naka-schedule ka lang. Kunyari, ikaw lang naka-schedule. Kahit buong araw tayong gumagawa, okay lang. Kasi priority eh. maayos na gawa. Maayos na gawa. Mahirap madilim po yung gawa. Minsan, sumasablay eh. Mas gusto mo ba ako yung Melo yung ganyang style ng stand? Kesa doon sa traditional na kinaklamp-clamp. May difference sila eh. Sa may isang stand yung kinakalam, pwede mo siyang, halimbawa, binibleed mo, pwede mo siyang iiwing ganon. Dito ulit nito, naka-diretso lang siya. Naka-fix. Depende sa kung ano yung gagawin. May time, ginagamit ko rin yung declamp. Meron din ako eh. Pero to, kumbaga medyo hindi mo madiwara. Ito na lang muna. Ano yung mga service na hindi mo ginagawa? Isa lang, torno. Suspension, nagano ka? Ay, hindi rin Hindi po rin sa gumagawa pala suspension. nun. Torno, suspension, ano pa ba. Pero mga repack, yun, nagagawa ko naman na lahat. Ano ba ang mas marami mong mga customer dito sa pagdating sa bike? MTB, road bike, gravel? Yun kasi halo-halo na talaga eh. Pero ngayon karamihan, Tingin mo, majority ng nagagawa mo. majority ngayon gravel, road bike. Bira na yung MTB, MTB eh. bihira. Kasi MTB, pinapalitan na nila ng gravel bike para comfort. Wala silang isipin pag nakakaldag. Kuya Melo, ano yung nilalagay mo na yan? Ang tawag dito, post insulator. Pero maraming tawag dito eh. Kasi pag walang ganito, maingay siya sa frame dito banda. Kumakalutok yung housing. Ayan o. After. Ayan o. Hindi na siya maingay pag kumakaldag sa mga trail. Kung kailangan pa ng washer. Ilan ang torque yan, Kuya Melo, pag lock ring? Sa akin, nilalagay ko lang po dito, 38. Ayun. Mubra ba yung stock na chainring bolt? Yun Pasok. Wala namang problema. Linisin ko muna para fresh. Naku, ang mahal pala ng pinanglilinis mo, Kuya Melo. Mamahalin. Diesel. Para malinis. Uy, kulay puti pala yung kadena ko. Kala ko itim. Dating itim, puti na ngayon. Keker, malaman kung bibili. Safe. Pwede Bago pa. lang po ba? Hindi ba masyadong gamit yan eh? Kaya pala eh. Ayun, ito yung taas na taas pa eh. Safe pa ako. Pass. Safe pa pala. Linis. Ito po. Tingnan nyo lang. Wala naman siyang sabit. Ayan. Doon pala yun. Pag umakyat, safe. May nagturo ba sa'yo ng sa pagkakalikot sa bike o sariling aral mo? Based on experience lang po. Kumbaga yung mga iba nagsiseminar. Ako wala pa po. Minsan, halimbawa nakatambay ako sa bike shop, pinapanood ko lang yung gumagawa. Ganun lang po. Kasi yung pinag-aaralan ko na. Halimbawa, ginawa ko yung sarili kong bike. Testing. Pag di ko na talaga kaya, dadalhin ko na sa bike shop. Ay, kaya. 46. Safe. Pag marami kang nakapila na bike, gaano kadami yung ginagawa mo sa isang araw? Pag yung mga repack, bike wash, yung tinatawag nating bike spa, kaya isang buong araw. Isa? Okay Tatlo. Na. Tatlo? Sa isang araw, 3 po. Pero buong araw na yun hanggang gabi. Depende po sa gagawin din eh. Pag yung mga bearing, meron ka. Meron na rin po. May mga available na rin tayo. Sayad. Very good. Ano ba rotor? Shram Tagalog. Tagalog. Nasa natin para bumataba to. Pero ito, maganda rin yung gulong na to eh. Para pogi mamaya pag pinicturean. Natambak po siguro to.
Oo. May isang side na likabok lang eh. Kailangan natin kung paano kayo humawak na STI. Paano po ba kayo humawak na STI? Nakatingala o flat po? Flat lang dito, tapos medyo nakapasok lang na ganun. May suggestion po, gusto nyo. Tingala natin ng konti. Baga, pakita ko muna sa inyo. Hindi mo siya yung sobrang tingala. Yung ganyan lang po. Baga, naka-ride kayong ganun. Di itong palad natin. Di ba iba naka-flat? Parang naka-ganun. Ito pag naka-ganun. Naka-diretso yung kamay mo. Para ito iniinda yata, yung bola dito. Pag sobrang flat daw, parang lagi nakabali siya lagi. Ito, pag hawak mo ganun, nakasagko agad. Sige. Try nyo. Sige. Tapos iyahin natin sa flare. Yan, check nyo po. 23.2. Sobra. Paano yung diskarte mo pag sisikip nyo sa STI? Sa STI po, di ako masyado naghihigpit sa bolt na to. In case na, pero wag naman sana mangyayari. Masayang lang kayo. Yung STI mo, papasok lang siya ganun. Di ba? Sa may lang gaganyan lang siya. Di tulad ng nakahigpit siya. Pag nakadiin kayo, ito po, mapupuruan ng todo. Kasi nakahigpit siya ng sagad. Pag ganyan po maluwag, kung pag sumemplang kayo, papaling lang. Liliko lang. Kaya pala may nakakita ko na mga basag na ganito sa loob. Sobrang higpit yun. Kumbaga, nakahigpit talaga dito. Kaya pag diniinom mo ganun, pupurin to. E pag maluwag po, pag ligong ganun, papasok lang siya. Yung history mo, Kuya Melo, sa pagbabike, nung nagsimula ka, ano ba yung mga unang bike na mga ginamit? Ang una kong bike talaga, sa tita ko. Nehiram-hiram ko lang. Tapos ayun, nakaipon. Unang bike ko, Marcos M300. Sa kaya po ko pa pinuntahan dati. Layo ah. More Sa estudyante. Anong mga ginagawa mo nun nung nagbabike ka yung sa una mong bike? Anong klaseng mga ride? Mga long ride, ganun. Puro dito lang sa amin. Ikot-ikot. Una kong long ride, Palayan. Mula ka ba na ito hanggang Palayan? Mga 20 kilometers. Ayun, mga 40 mismo ride. Tapos ayun, kinabukasan, nilagnat ako. First time. Tapos, nag-road bike ka, ganun. Opo, bali, graduation ko. Sabi ko, gusto ko ng road bike eh. Regaluhan naman ako ng parents ko. Tapos ayun, upgrade ulit. Only upgrade. Nung lumaro ko ng gravel saan? Pajak Sibuyas, anong gamit? Ang gamit ko po nun yung Saba na mountain bike. Hindi ko po abisado yung model eh. Pero naitagpos naman, yun ang mahalaga. Yung pa din gamit ko nung simula high school. Hindi ko na siya pinalitan. Kailangan natin maghugas ng malupit. Sure, babakat yung bar tips. Malaki pala yung drop bar. Lalakyan natin yung pagitan. Pag ganyan kahaba. Pag sa ganitong tape na to, wala nang balikan to eh. Pag tinanggal nyo, wala na. Wala, hindi nadidikit. Yung dikit nakalagay na sa pinagpatungan. Malinis na yung kamay ko, ba't may nakatakas pa din? Okay lang. May nakalusot na daw eh. Or mga design nito. Akala ko nga paltak-paltak. Akala ko nadalin po ng pintura eh. Kaya nga eh. Anong purpose yun, Kuya Melo? Ito pong kinukuha ko na to. Ilalagay nyo na yan. Ito, pinto sa rear caliper po. Since naka-adapter tayo, kailangan ganito po kasi dapat yan. Pag pinasok nyo, nandito lang sa pagitan na yan, yung pin na yan. Since naka-adapter, solid po yung bolt na gamit dyan. Kaya hindi pwede. Pero yung nilagay mo dito sa unahan? Dito, para hindi po siya kumalas. Halimbawa, lumuwag yung tornilyo nyo. Nakaakap lang tong plastic po na to. Yan yung kukontra po sa pagluwag ng tornilyo. Aside sa bikes pa, mga gawa sa bike, ano pa yung ibang mga services na ino-offer mo? Ang ino-offer ko din po, bike skin. Ang gamit ko sa bike skin ay paint protection film, chain wax. Kaya sa mga tubeless setup, meron din po ako mga sealant. Yun lang. May nakita ko sa Facebook, Kuya Melo, yung Landlock Gravel. Ano ba yun? Yun ang first pa event po ni Landlock Gravel Challenge sa Nueva Ecija po. Ang nagpalaro po nun ay si Kuya Jumel Lastimosa. Shoutout po sa inyo. Ikot po nun ay newbie friendly po siya. Ang alam ko nasa 85 kilometers lang po. Saktuhan lang. Sure ako marami mag-e-enjoy pag lumaro po doon. And nakita ko nandun ka. Naging partner naman tayo po ng Landlock Gravel Challenge po. Sa mga gusto magpalinis after ng event, may bike wash booth po ako doon. Aabangan ko kayo. Saan ka pwede makontak? Sa mga interested po, meron po akong page, Melo Works po. Tapos sa Facebook ko po, John Michael Melo Santos. Doon po pwede nyo akong kontakin. Message lang po kayo. So ayun, sa mga interested na magpagawa kay Melo Works, ilalagay ko dyan sa baba sa description yung link na FB page niya. Pwede nyo siyang kontakin kung gusto nyo magpa-schedule ng visit sa kanya. Kausapin nyo na lang siya kung may need kayo na ipagawa sa bike nyo, install ng mga pyesa, group set, maintenance, bike spa, yung mga yun. Nagba-bike skin din daw siya, PPF, chain waxing, yung basta yung mga services sa bike. Ang hindi niya lang daw hinahawakan
naman ngayon is suspension works. So kung malapit kayo sa area, try nyo na magpagawa sa kanya. Base nga pala siya sa Cabanatuan. Again, FB page niya, lalagay na lang natin niya sa baba. And nabanggit niya nga rin yung event na Landlock Gravel. Isa yung bagong gravel event na gaganapin naman sa Llanera, dito rin sa Nueva Ecija, ang gravel capital ng Pilipinas. Kasi napakadami yung gravel routes dito na pwedeng marutahan, madaanan. So para maiba rin naman, bagong ruta din. Ang sabi sa akin, mas welcoming daw sa beginner yung Landlock Gravel na gaganapin ngayon. This coming October. So kung baguhan ka sa gravel, mag-e-enjoy ka na sumali dyan. And syempre, yung mga dati na rin nag-gravel, try nyo na din. Lalay ko na rin yung FB page nila dyan sa description. Check nyo na lang para updated kayo dun sa event kung gusto nyo sumali. Sobrang marirecommend natin yung gawa ni Melo Works kasi nakita nyo naman, napakaingat niya humawak sa bike, napakalinis gumawa. And mapapansin mo talaga sa trabaho niya na tinitreat niya yung bike na ginagawa niya na parang kanya din. Kaya kung magpapagawa kayo, bala ko nga pag ipapabuo ko naman tong road ko, sa kanya pa din. Ang problema lang dito yung pyesa mo, matatagalan pa talaga ako dito bago mabuo to. Kasi matindi-tinding ipunan pa rin yung pambili ng mga parts yan para makumpleto. Pero sa ngayon, since buo na yung gravel bike ko, yun na lang muna gagamitin natin. Since mga gravel races naman din yung balak nating salihan. More content pa tayo dun, kaya abangan nyo na lang mga kapadyak. Kung may request kayo na gawa natin ng video, pa-comment na lang dyan sa baba. That's it for this video. Ride safe mga kapadyak.